Habang tayo po ay makikipag-ugnayan ho muna sa chairman din po ng Philippine Red Cross, mga kapatid, si former Senator Dick Gordon. Senator Dick, good morning, sir. Good morning, Ted. Long time no hear. And thank you for your time. May tanong na po si Chacha muna. Yes Go, po. Cha. Sir, kamusta po? Anong latest update na natatanggap niyo po sa Philippine Red Cross? Kaugnay po nitong naganap na 7.8 na lindol dyan po sa Sarangani. Yes, well, wala naman wala pa kami nakukuha mga casualties na namatay o mga nasaktan. Pero mga ambulance namin nakalabas sa lahat sa ilang bayan, ilang probinsya. Pero doon sa dito sa Matanao High School, sa Jansan, yung Jollibee, nag-iba doon. I'm sure you're getting that as well. Opo. And then yung sa KCC Hope Mall, may mga nag-ibang portion ng building. Pero wala pa kami natatanggap na anumang damage. Nag-iba yung covered courts ng Midsayap covered courts ng Maguindanao. Pero wala namang casualty so far. Opo. Pinapag-usapan namin kanina pa na mag-evacuate yung mga tao sa tabi ng coastline. Baka may mga tsunamis na sunod-sunod dyan for the next few hours. Opo, yes sir, and we sincerely hope and pray na hindi ho ganun katindi ang pinsala nito, lalo na po sa mga tao mismo, sa kanilang safety. Sige po, Senator Dick, kaya ho kami iistorbo sa inyo kasi can you help us solve this, if I may call, Cayetano conundrum? The destructive machine. Senator, ito ho muna, no? Okay, as we all know, si Senator Alan po still claim na siya ang legitimate Senate President. Ngayon, si Ginoong Win Gatchalian, as we all know, ay acting Senate President. And then, ang kinikilala na po ngayon ng Malacanang, ng HOR, at ng ibang mga grupo ay ang kampo po ni Gatchalian. Sa ganitong pakakataon po, sino ho ang dapat lumapit sa Supreme Court to question itong standoff na ito? Well, they can go to the Supreme Court, pero if you're asking for my personal opinion, wala na si Cayetano. He's out because the new majority has taken over. At alam mo, ang gulo dyan kasi, pinipilit nila yung 13. You cannot get 13 because kulang talaga yung 24. Yung majority ngayon ay 12. And therefore, hindi naman papayag ang Constitution o ang bansa na titigil yung pagtrabaho ng gobyerno dahil nga yung isa nagpipilit kahit na natalo na siya. But ako tingin ko ang kikilalanin dyan talaga yung grupo nila Gatchalian. Alright, kasi kaya ako nagtatanong kung sino ba ang dapat sa Supreme Court lumapit. Alangan naman sila Gatchalian ang lumapit kasi sila ang kinikilala, di po ba? That's correct. At saka, even pag kami lalapit dyan, baka... Senator? Opo. Ano lang po, may problema ang ating linya, no? Sayang nga po. Kaya ho kami natawag din kay Senator Dick. Kasi una, baka hindi nyo ho alam, siya po ay isa sa mga miyembro ng Constitutional Convention, nung binubuo natin ang 1987 Constitution. Alright, at siya po ay naging senador din ng ilang term and of course, naging chairman din po ng Blue Ribbon Committee. Balikan lang natin. Yung nga po, Senator Dick, kasi di ho ba sabi ng iba, dapat dito mag-desisyon ng Supreme Court. Pero sino ang lalapit doon? Sino ang dapat na lumapit doon? Well, Andali lang ha. Oo, naputol ulit. Oo, hingi tayo ng paumanhin kay Senator Dick. Sorry po talaga. Sorry. Dito po sa inconvenience po ng cellphone ba ito? Cellphone? Hindi ito data o Viber o anuman? Cellphone yata ito. Moving daw pala ngayon si Sendik. Moving si Senator Dick. Alright. Kasi nga para ho para ma-break itong standoff na ito. Kaya ho kami humihingi din po ng advice dito po kay former Senator Dick Gordon. It is now 9:34. Bilis po ng oras, so parang kailan lang. Mag-a-alas 10 na naman po. And mamaya, meron po tayong winner para po sa ating What's on Your Mind. Alright, meantime po, kami nakantabay din sa report na nanggagaling dyan po naman sa Southern Mindanao kung saan po yung nga nangyari, yung malakas na pagyanig alas 7:37 kanina. Balikan natin si Senator Dick. Senator, sorry po sir. Yes, Sorry po. sorry.
Sorry po Oo nga, talaga oo. sa istorbo ho Oo. ng signal ng telepono. No, hindi naman, hindi naman. Okay lang. Anyway, I think talagang kahit na sino lumapit dyan, I don't know kung papakialaman ng Supreme Court siya. Probably not, no? But Mhm. assuming that they do, alam mo, simple lang sasabihin ko, Ted, eh. Kung 22 lang ang natitira, ilan ba talaga ang majority doon, di ba? Mm. Yun ang tatanungin mo. Parang, o di ba may nag-crash na aeroplano, 24 ang senador, 4 ang wala, patay. Mm. 20 na lang yan. So, yun ang pipili mo. Ang Constitution, wala ako nakikitang number na sinasabing 13. Mm. Ang sinasabi lang, a majority of all the members. Kahit sa rules, wala sinasabi yan. A majority of all the members. Yung all the members, siyempre, kung alam ng mga gumawa ng Constitution ng araw na hindi nila ma-estimate kung may buhay o may namatay, kaya sinasabi lang all of the members. Kaya hindi nila sinasabing exact figure. Kung gusto nila exact figures, sasabihin nila dapat, 13 must constitute at any time a majority because we only recognize 24 whether they're living or dead. Hindi naman ginawa ng Constitutional Convention yun eh. Mhm. Opo. Paano ho kaya ito kung magpatawag nga ng special session ng presidente at magkaroon ng sesyon? Ano ho ba sa palagay ninyo ang dapat na gawin ng Cayetano Block? Sila ba ay ano sa palagay po ninyo? Kung talagang sila ay man of the law, and lawyer naman siya, susundin nila yan. May regularity, presumption of regularity sila at ginagawa, lalo na ang presidente, lalo na nirecognize na ng presidente yung new majority, yung House of Representatives, nirecognize nila, lahat halos ng law din sinasabi, mali sila Cayetano, lahat ng mga religious groups, mga eskwela, pati mga eskwela nila pinag-graduate, sinasabi, umatras na sila, mali sila. I tingin ko may problema si Cayetano kasi nagpupumilit siya para siyang batang nagpupumiglas na spoiled brat. So kung hindi sila sisipot sa special session kung ipapatawag man, ay reflective sa kanila, kumbaga. Well, I don't really care kung reflective. Basta may majority, they can conduct sessions and they can conduct the business of Congress. Ayaw ng batas, kahit anong batas, kahit ang Constitution o ano man, ayaw ng batas operating from a vacuum. Kaya hindi pwedeng may vacuum eh. Kaya nga may rules. Now, tingin ko, may 12 na yung grupo nila Gatchalian, sila ngayon ang majority. Okay. Sige po. Ano ho sa palagay ninyo ang dapat na gawin ng grupo po nila Gatchalian sa puntong ito? Kasi humihingi ng meeting si Ginoong Cayetano kasi may offer daw ho siyang solusyon dito at may mga pagbabanta na huwag niyo itutuloy yan kasi kesyo ginagamit lang si Ginoong Gatchalian, mga ganun po. Anong inyong payo ngayon dito po sa new majority block at maging sa acting Senate President? Well, wala naman masama mag-usap to kung sincero. Pero kung hindi sila sincero, mga patutsada na lang yan ni Cayetano. I would take it like that. Kasi si Cayetano, dakilang magugulo yan eh. Nandun ka rin sa Congress dati, di ba? Nung nag-ayos sila, kung nandun ka, nung inayos ni President Duterte na hindi naman dapat, na pinagsama niya yung dalawang panig, yung kay Velasco at saka yung kay Cayetano, hinati niya yung term. Nung matapos na yung term ni Cayetano, umalis na naman ni Cayetano. At sabi niya, may violence na naman dito, dinistro kayo mga pinto. Pero nung pinagsabihan siya ng Presidente, tumigil siya. Yan ang habit niya eh. Kaya ngayon na naman, nakasamba lang sila nakakuha ng majority. Ngayon na wala na yung mayoriya sa kanila, yan na naman ang laro niya. At kumawa pa ng violence, katulad na naman, yung violence na this time, nag-fake putukan. Gano'n na ginagawa. May habit eh. Sabi mga abogado, yung habit kinakaunter sa husgado pagka pinuprove mo yung katarantaduhan ng isang tao. Opo. So sa ngayon, sir, sa sitwasyon na ito, sa tingin po ba ninyo, ano ang pinakamagandang gawin ng Senado to be able to recover sa kanilang kinasadlakan ngayon na image na 24 lang, ang gulo-gulo pa? Well, this is not the first time this has happened. Huwag tayo masyado mabigat sa paghusga. Kaya lang, this is the first time na talagang maraming mga senador hindi alam kung anong batas, hindi nila alam kung anong ginagawa nila, inuuna nila yung personal interest nila kasi kapakanan ng bansa. Lalo na ngayon, may earthquake na naman. Lalo na, napahiya na tayo doon sa Vietnamese president na kinansela yung pagpunta sa Senado. Kaya bumabaksak ang imahe. Kaya kung mahal nila talaga ang bansa at mahal nila ang Senado, dapat tumigil na yan.
Dahil kung sino may majority, yun talaga ang dapat. Pinipilit nila, yung 24 round na andyan, hindi naman na umiiral yun. Dahil talagang, unang-una, nakakulong si Estrada. He's under custodial arrest. Hindi siya makakaboto. Gano'n rin naman si Bato na nagliga ng gulo. Pag bumalik siya after 6 months, wala siya. Bigla siya mabalik tapos bigla siya tatakas. Hindi tama yun. Kaya dapat 22 ang bilang. The majority of 22 is 11. Kaya yun na yun. Opo, the majority, yeah, okay. Tama, the 11 actually, kung sakasakali nga po ganun nga ang ating pong bilangan. Sige, so Senator Dick, salamat po na marami sa inyong panahon at kami makikibalita doon po sa magiging, volunteerism po at sakripisyo ng inyong mga kagawad sa Red Cross. Thank you. Andun na yung mga volunteers natin. Nagkalat na sila sa ilang probinsya. Opo. Hanggang Zamboanga, hanggang Leyte. Ang daming tinamaan na inalog. Kaya andun Opo. lahat. Pati mga ambulansya namin. Opo, yes sir. Godspeed just in po, Senator Dick. Thank you sir. Thank you. Salamat na marami. Thank you. Ang chairman po ng Philippine Red Cross, Senator Dick Gordon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.